Abay, hindi nakaligtas sa rigudon sa palasyo ang mga opisyal daw ng mga Government-Owned and Controlled Corporations o GOCC. Ito po'y alinsunod sa direktiba ni Pangulong Marcos Jr. Inaatasan po na rin ng Good Governance Commission for GOCCs na maghain ng kanilang courtesy resignation ang lahat ng mga chairperson, CEO at appointive directors, trustees at board members ng mga GOCC. Ipinasusumite ang kanilang resignation letter sa tanggapan po ng Executive Secretary Lucas Bersamin. Pagliliwanag po ng palasyo, mananatili pa rin sa kanilang pwesto ang mga ito habang hindi pa ho na-aaksyonan ang kanilang mga courtesy resignation. Sa kabuuan po'y aabot sa 157 GOCCs ang nasa ilalim na pangangasiwa ng tanggapan ng Pangulo. Samantala, nanindigan naman po ang hepe ng Armed Forces of the Philippines o AFP na walang mangyayaring kudeta sa kanyang liderato. Ayon kay AFP Chief General Romeo Bronner Jr., hindi niya hahayaang magkaroon ng pag-aaklas hanggat siya ang Chief of Staff ng militar. Pagtitiyak pa ni Bronner, nananatili raw matatag, propesyonal at tapat ang sandatahang lakas sa chain of command at sa ating konstitusyon. Naging matagumpay po naman ang idinaos na konsyerto sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea ng ating ito coalition. Mga lokal at international performers po ang nagtanghal sa kauna-unahang konsyerto sa karagatan sakay po ng barkong TS Kapitan Felix Oca. Kasama sa mga nagtanghal ang P-pop group na Horizon. Hindi naging balakid sa misyon ng atin ito coalition ang ilang Chinese Coast Guard vessels na magdamag pong bumuntot sa barko. Bukod sa concert, namahagi din po ng ayuda ang atin ito coalition sa mga mangingisda. Bantay sarado pa rin po ng mga barko ng Philippine Coast Guard ang civilian mission nang ito'y bumalik sa Palawan. Samantala, hawak na ngayon ng mga otoridad sa Timor-Leste ang naarestong dating congressman na si Arnie Teves. Mga kapatid, Martes nga po ng gabi ng pasukin at damputin ng mga pulis sa Timor-Leste si Teves sa loob po ng kanyang bahay sa lungsod ng Dili. Ayon sa kampo ng mga Teves, maituturing na kidnapping ang ginawa ng mga otoridad dahil wala silang anumang arrest warrant. Naghain naman ng petisyon ng kampo ni Teves sa korte doon para hindi siya maipa-deport basta-basta pabalik ng bansa. Wanted si Teves dito po sa Pilipinas kaugnay ng pagpatay kay dating Negros Oriental Governor Ruel Degamo. Pero hindi pinagbigyan ng Court of Appeals ang extradition request ng Pilipinas. Ayon naman po sa DOJ, nagsabi ng Timor-Leste na ayaw na nilang manatili pa si Teves sa kanilang bansa. Pero wala pang kumpirmasyon kung kailan ito maipapadeport. Gusto po namang ipabasura ng dalawang ICC judge ang inihaing petisyon para i-disqualify sila sa kaso po ni dating Pangulong Duterte. Magugunitang naghain ng petisyon ang legal team ni Duterte para questionin po ang jurisdiksyon ng ICC sa kaso ng dating Pangulo. Pero hiniling din nila na alisin ang 2 sa 3 judge na may hawak sa kaso. Dahil nga kasama sila sa naunang nag-aproba sa pag-aaresto kay Digong. Pero ayon kina Judge Maria del Socorro Flores Liera at Judge Rene Adelaide Sophie Alapini Ganzu, walang sapat na batayan ang pagpapadisqualify sa kanila ng defense team ni Duterte dahil umano sa pagiging bias sa kaso. Gate ng 2 huwes, ginagawa lamang nila ang kanilang tungkulin at nanatili silang tapat at patas bilang mga hukom.